Ang lahat sa atin ay may mga kwentong hindi malilimutan. Maaaring ito ay dahil sa sobrang saya ng mga alaalang nakakabit dito. O di naman kaya ay sobrang lungkot, nakakatakot o nakakahiya. Ako rin ay may sariling di malilimutang kwento. Isang kwentong gustong gusto ko na sanang ibaon sa nakaraan. Ngunit tulad ng isang bangungot ay lagi ako nitong sinusundan. Ayaw akong patahimikin. Simulan natin ang paglalahad sa ganito. May mga 10 taon na rin buhat nang una akong makadalaw sa probinsya ng aking lolo sa Bisaya. Tandang-tanda ko pa, kinailangan pa naming sumakay ng bapor para makarating doon. Maaari rin namang mag-aeroplano ngunit malaki ang magiging kamahalan sa pamasahe. Pagkarating sa daungan ay sumakay naman kami ng bus. Tapos ay 2 oras na naman ka upang marating ang liblib na nayon na iyon na kung tawagin ay San Andres. Ibang-iba ang lugar kumpara sa Maynila. May mga bagay pa rin na walang kuryente. Maaga ang oras ng pagtulog kaya naman maaga rin kung magising ang mga tao. Madalang ang mga bumabiyahing sasakyan. Karaniwan ay mga kalabaw lamang na may hila-hilang kariton. Kakaunti lamang ang mga lokal. Kaya naman halos magkakakilala ang lahat at paniguradong mapupuna kaagad ang mga dayo gaya ko. Lupe, apo mo ba ang batang yan? Tanong ng isang may edad na babae sa akin lolo. Tumango ito. Ingatan mo kasi, ay takaw pansin. Halatang dayo, sabi pa ng babae. Hindi ko maunawaan ang ibig niyang ipahiwatig sa babala niyang iyon. Palipat-lipat lamang ang tingin ko sa kanilang dalawa ng aking lolo. Lumipas ang mga unang araw ng aking bakasyon sa probinsya. Masaya naman, sariwang hangin at lahat ng pagkain. Kinakitaan nga ako ng bahagyang pagtambok ng pisngi. Tanda na hiyang ako sa lugar. May mga nakilala rin ako mga bata ang kasing edad ko. Madalas nila akong yayaing manghuli ng bulig sa ilog o di kaya naman ay mamitas ng sampalok sa bukid. Lalo tuloy akong malibang. Ang sabi ng lolo ko ay maaari kami mamasyal ng aking mga kalaro sa kahit saan sa San Andres sapagkat ligtas naman ang lugar. Maliban lamang sa isang bahay, wag na wag daw kaming gagawi ron. Hindi raw kasi pangkaraniwan ng babaeng nakataro. Aswang po? Tanong ko. Ang sabi? Sagot ni lolo sa akin. Minsan ko pa lamang nakita sa munting nayon na yun si Soleng, ang babaeng aswang. Mga nasa kulang 30 na raw ang edad nito. Madusing ang itsura, bigla na lang tatawa ng pagkalakas-lakas. Maya-maya atungal naman at kapag nagsawa ay magagalit. Babatuhin ang sinumang lumapit. Wala na raw itong pamilya, walang nakakakilala. Panay haka-haka lang ang alam ng mga lokal tungkol sa kanya. Babaeng bayaran daw noon kaya makasalanan. Pinarusahan daw ng Diyos kaya lahat ng naging anak sa mga lalaking gumamit dito ay namatay. Ngunit may isa pang version ng usap-usapan ang mas nakakapakilabot. Bago umano naging ebang mababa ang lipad sa Soleng ay isa raw muna itong matinong dalaga. Nakapag-aral kahit papaano. Pero may isa raw pangyayari na nakapagpabago sa ikot ng buhay nito. Ano kamo? Nakapagsamantalahan umano ito ng isang aswang. Ang mas masaklap pa, nagbunga raw ang pananawantalang ito. Ngunit kung mayroon man talaga at kung nasa ng bata ay walang nakakaalam. Hanggang doon lamang ang nalaman ko tungkol kay Soleng. Ayaw na rin magkwento pa ng mga taga San Andres tungkol sa kanya. Ngunit hindi ako ang tipo ng batang madaling punan ang kuryosidad. Alam kong gusto ko pang mas lalong makilala ang babaeng aswang. Kaya naman, ng sumunod na araw ay inaya ko ang aking bagong kaibigan na si Manolo na pumunta sa bayan ni Soleng, ang babaeng aswang. Ayoko nga, paano kung kainin tayo ng aswang? Tanggi ni Manolo. Tuloy na tayo at lahat naniniwala ka pa rin sa aswang. Sabi ko rito. Ang bilin kasi sa akin ng nanay ko ay huwag daw akong pumunta ron. Bakit naman? Nangangain daw ng mga bata yung babaeng nakatira ron. Binibiyak ang sikmura saka kinakain ng mga laman loob. Natawa ako sa sinabi ni Manolo. Ay siya,
Kung ayaw mo, ako na lang. Patutunayan ko sa iyo na walang aswang. Noong hapon ding iyon ay palihim kong tinungo ang sinasabing bahay ng aswang. Habang naglalakad ay kinapa ko sa aking bulsa ang isang puso ng bawang na kinuha ko sa aming kusina. Bagaman at di ako naniniwala sa aswang o kung anumang maligno ay iba pa rin ang siyempre ang sigurado. Aga-agaw na ang liwanag at dilim ng marating ko ang bahay. Gawa lamang ito sa pinagtagnitag ng sako at karton. Makalat ang paligid, may mga plastik na nakasabit kung saan-saan. Habang ang iba naman ay nakakalat sa lupa, kasama ang mga tuyong dahon. Pakubli-kubli akong lumapit sa bahay, hanggang sa masilip ko si Soleng na nakasalampak sa sahig na sinapinan lamang ng sako. Nakatitig ito sa kawalan, walang ekspresyon ang kanyang muka. Ngunit mahigpit na nakakuyom ang kanyang mga palad. Ano kayang iniisip niya? Kung talagang aswang siya ay bakit wala siyang mga pangil? Walang matutulis na kuko, walang pakpak. Bigla ang ginawang pagsulyap ni Soleng sa akin at kitang-kita ko kung paano biglang nandisig ang kanyang mga mata. Paano niya nalaman ang kinalalagyan ko? Tumayo ang balahibo ko at lalo akong nangilabot nang magsimula siyang humakbang papalapit sa akin. Wag! Wag! Hindi ako makasigaw dahil tila nakulong sa lalamunan ko ang aking boses. Ilang ulit akong lumunok na patingin ako sa kanyang mga kuko at sa aking isip ay tila ba unti-unting umahaba ang mga ito. Kumikislap sa talim at sa kanyang bibig naman ay tila ba lumilitaw ng kanyang mga pangil. Sa isip ko ay biglang umalingaw-ngaw ang sinabi ni Manolo. Nangangain daw ng mga bata yung babaeng nakatira roon. Binibiyak ang sikmura saka kinakain ng mga laman loob. Halos mabingin na ako sa lakas ng kabog ng aking dibdib. Ilang di pa na lamang ang layo ni Soleng sa akin nang magawa kong iatras ang aking mga paa sa kabila ng panginginig ng aking mga tukod. Ngunit tila naman lalong bumilis ang mga paghakbang ni Soleng. Binilisan ko rin ang aking pagkatras, ngunit sa isang maligtapak ng aking paa ay nadulas ako at napahiga. Tumama kung saan ang aking siko at ito ay nagdugo. Napaiyak ako sa hapdi, ngunit higit lalo na sa takot. Abot kamay na ako ni Soleng nang magawa kong sumigaw, ubod ng lakas. Biglang nagsulputan ng mga lokal mula sa kung saan-saang panig. Noong una ay iisa pa lamang ang sumaklolo sa akin, hanggang sa naging dalawa, naging tatlo, dumami ng dumami hanggang sa di ko na mabilang. Nagpaulan sila ng mga bato kay Soleng at ang babaeng aswang ay walang nagawa kundi proteksyonan ang kanyang sarili gamit ang kanyang mga bisig. Humihiyaw siya sa sakit sa tuwing tatamaan siya ng malalaking bato. Napalood siya sa lupa at sa muli niyang pagtayo ay dumampot na rin siya ng bato. Kumaganti na rin si Soleng sa mga tao. Ang mga sumaklolo sa akin ay unti-unting nabawasan hanggang sa tuluyan ng maglaho ang mga ito. Kami na lamang ni Soleng ang naiwan sa lugar na iyon. Nakatingin kami pareho sa mukha ng isa't isa. Larawan ako ng matinding takot. Ang sa babaeng aswang naman ay ng matinding lungkot. Hindi na nanlilisik ang kanyang mata. Wala na rin ang mahaba at matatalim niyang kuko, maging ang kanyang mga pangil. Isa na lamang siya ngayong pangkaraniwang babae, tinakasan ng bait. Tinitigan niya ako at kitang-kita ko kung paano ang mga mata niya ay nanubig. Nang mula sa kung saan dinampot ako ng aking lolo. Nagagalit siya sa akin. Matigas daw ang ulo ko. Sinabi na raw na wag akong pupunta sa bahay ng babaeng aswang. Bitbit na niya ako palayo kaya naman hindi ko na nakita ang pagtalikod ni Soleng at ang pagakbang niya sa isang masukal na direksyon. Iyon na pala ang huling beses na makikita siya sa San Andres. Ngayong binabalikan ko ang kwentong ito ay hindi ko maiwasan na matakot at mapahiya sa aking sarili. Si Soleng, ano ba ang naging kasalanan niya sa akin at sa mga tao upang danasin niya ang ganong kalupitan? Isa lamang siyang babaeng naging biktima ng pagkakataon at ng kanyang sakit sa pag-iisip. Pangunawa ang kanyang kailangan, hindi pandilibak at kung ano-ano mang haka-haka. Kung tutuusin, mas nakapangingilabot pa ako kaysa kay Soleng. Sampunan lahat ng mga nanakit sa kanya. Kung tutuusin, mas masahol pa kami sa mga aswang.